Nakita natin yung bogus hearing kahapon na lahat po ng gusto nilang siraan doon sa plenaryo ay puro anti-DDS. Napansin ba ninyo na merong DDS doon na sinabing nabigyan ng maleta o kaya sinabi po na nagkaroon ng pera mula sa flood control? Wala pong diyan, wala pong nabanggit diyan kahit isang tao diyan sa Blue Ribbon Committee na yan. Actually, wala nga nabanggit na proyekto, na mga ghost project, walang inimbestigahan na proyekto. Bagkus, ang inimbestigahan po ay yung 18 ex-Marines na inimbestigahan na rin ng NBI at ng tingin ko pati DOJ na sa simula't simula po walang maipakitang ebidensya. Kaya nga kataka-taka to eh. Bakit ganon na ang gusto nila ay etong mga anti-DDS na ito ay mawalan ng kredibilidad. Lalong-lalo na yung mga kongresista po na na mga congressman prosecutor. Sila Terry Ridon, Laila De Lima, lahat po yan mga sasangkot po sa mga maleta. Kaya nga, Diyos ko, sabi ko, wala man lang ba silang isip na mahahalata sila ng mga Pilipino, mahahalata sila ng taong bayan na teka, lahat ng ating binabanatan dito puro puro DDS, puro mga PBBM allied person to. Mga kaalyado ni PBBM o kaya mga mag-uusig kay Sara Duterte itong mga binabanata natin. Alam lang nakaisip na teka, magbanggit man lang tayo kahit isa, dalawa, tatlong DDS na sangkot sa flood control scam. Diba? Lahat po inano na. Lahat po ay puro anti-DDS. Iniligtas nila ang kanilang mga kakampi. O eto, si Alan Petrang Caballo. May pinabanggit po kanina si Senator Erwin Tulfo na sila lang po yung nabanggit ni Tito Sen. Pero dun sa original affidavit ng mga dating sundalo, nandun din si Senator Loren Lau at saka yung magkapatid na Villars. So, actually, ngayon ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. But that's a problem with the Tulfos. Sasabihin nila, humarap ka, etc. Hindi sana humarap siya kanina. Diba? Yung 18, harap yan. Hindi haharap dyan ng mga Tulfo kasi nga bogus yan. Kangaroo court yan eh. Scripted yung mga dyan batatin sila dyan, hindi nasira sila, mawawalan sila ng kredibilidad. Biruin mo, 2 Tulfo a-attend sa kangaroo court. Sa susunod na hearing, bakit ako magtatanong nun? Hindi ko naman nabasa yung unang affidavit eh. Mas maganda nga yun pagka ganun kasi matetest yung credibility. Diba? Pero si Erwin, sa groups naman namin yan eh. May mga nagbanggit din doon na minabanggit sa majority at hindi niya tinatanong. Meron din doon nabanggit sa majority nila. Ang sagot nila doon, hindi daw credible yung witness na yon. Pero yung witness na yon ay ginagamit laban kina Tirol Villanueva at sa ibang mga senador. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, bantayan nyo na gusto yung Blue Ribbon Committee kasi imbis na instrument for truth, ginagamit na instrument para magkaroon ng mga scapegoats o kaya selective justice o kaya ginagamit para hindi mabuo yung tunay na majority. Okay lang. Ayun, at yun talaga ang nangyayari, no? Tama naman si Alan Petrang Caballo, tama naman siya. Ang Blue Ribbon ay nagiging scapegoat. Nagiging scapegoat ng katulad ni Marco Beta. Bakit? Si Marco Beta, plunderer yan.
Akusado yan sa plunder. Tapos ngayon nag-iimbestiga. Nasaan ang kredibilidad niyan? Diba? Tama naman. Tanggaling magaling talaga tong si Alan Petrang Caballo no? Biruin mo, nakita pa niya yun sa sarili niya. Na eto, ginagawa nila scapegoat. Nagtatago sila sa punja ng sinasabi nga walang quorum, hindi pwedeng mag-quorum ang 12. Yung 12 senador, illegal daw ang ginawang quorum. Marunong pa to sa mga abogado, marunong pa to sa mga constitutionalist. Kahit sinabi na nitong mga Integrated Bar of the Philippines, mga ilang mga associate justice dati, na tama lamang ang ginawa ng kasalukuyang liderato ng Senado na kinikilala ng ating pamahalaan at ng gobyerno na si Win Gatchalian, ang Senate President. Bakit hindi nila matanggap yun? Sabi ni Alan Petrang Caballo, ayaw na daw nga niyang maging Senate President. Ba't hindi ka mag-resign? Meron daw siyang katungkulan sa mga Pilipino, sa mga kababayan natin. Hindi. Ayaw mo lang talagang mag-resign kasi kapit tuko ka. Tapos ito pala yung tungkol kay Mark Villar saka kay Loren Legarda. Alangan namang tawagin mo at kausapin mo yung etong 18 Marites na tinawag ng ni Loren Legarda na mga bayani. Tapos tatanungin mo kung magkano dinalang pera o maleta doon kay Loren Legarda. Kaalyado nyo ngayon yan kaya hindi ninyo uungkatin yan. Siyempre, ang inyong ibabanat dyan yung kay Erwin Tulfo, kay Rapi Tulfo, kay Laila de Lima, kay Father Flavi, mga ganyan, yung mga kalaban ng mga Duterte. Kasi yun naman talaga ang binanatan doon sa Blue Ribbon Committee bogus, mga kakampi ng ating Pangulo at kalaban ni Digong ang sinasabing dinalhan ng pera. Pati si Trillanes, di ba? Dinalhan daw ng mali-maletang pera. Yan ang problema ngayon. Kahit isang ebidensya, wala silang dala. Wala silang naipakita. Kaya nga po, sa tinagal-tagal ng kanilang sinasabing paglabas na yan, expose, hawak nila katotohanan, wala silang naidedemanda kahit isang politiko na sangkot diyan sa maleta scheme na yan. Kahit yung simulang-simula pa doon kay Zaldico, mga pasabog ni Zaldico, may mga maleta pang pinakita si Zaldico, nakahilerang maleta. Nung malaman-laman natin yung Maserating sasakyan, yung sports car na nasa gilid ng mga maleta, hindi pala yan hindi pala yan na nakarehistro doon sa Luzon, kung hindi doon nakarehistro sa Davao. Sa Mindanao region, nakarehistro yung sasakyan. Etong sasakyan na to na merong yung kulay pulang sports car ba yun? Parang gano'n Maserati. Doon pala sa Mindanao pala yan. Davao region. Diba? Kaya kita nyo, yung mga pinagsasabi ni Zaldico, walang naidemanda. Ngayon, ang 18 Marites, walang naidemanda. Kaya nga po sila, naliligo sila ng kaso, perjury, ano pa ba, mga cyber libel. Alam ko sinampaan na yan ng demanda ni Laila de Lima sa ni Trillanes. Marami pa pong kasunod daw na kaso yan. Magdedemanda din daw si Erwin Tulfo. Dahil nga pinagbintangan din si Erwin Tulfo. Kaya mangyayari niyan, etong pong mga tao na ito, itong 18 ex-Marines na ito, oo, sige, malaking halaga yan, 5 milyon yung offer sa inyo, nasilaw kayo dyan, nauto kayo, pero hindi nyo alam, napakalaking kabwisitan sa buhay nyo ang paparating dahil talagang delubyong kaso ang paparating sa inyo dahil sa
pagpayag ninyo na magpagamit sa kasamaan nitong mga demonyong politiko na to na maka Duterte. Ginusto nyo yan eh. 'Di ba? Di magdusa kayo. Kayo ang katibayan na hindi lahat ng mga army o marines mga matitinong tao dahil mga dishonorably discharge nga kayo, kapit kayo sa patalim, kailangan nyo ng kaperahan, kailangan nyo ng pagkakabuhayan, sa halip na magbanat kayo ng mga buto, mas pinili ninyo na maging tuta ng mga pro Duterte. Di magdusa kayo. Yan ang yan ang malaki yung problema ngayon.